Hello kaibigan, magandang gabi. Salamat sa opportunity na nandito ka sa ating broadcast tonight, December 12, Webes. Salamat sa Panginoon sa opportunity na tayo ay nakita uli. Sa ating broadcast ng Kindness Life, Brad Calix sa inyong makasama mula rito sa Negros Occidental. Mga kapatid, kapag kagabi ho, usapang Katolisismo tayo at maya-maya si Harvey kasama po natin. Pag-uusapan po natin yung Sacred Scripture. Isa po yan sa pinaka-importante sa turo ng Simbahang Katoliko. Ano bang pinaniniwalaan natin dyan sa Sacred Scripture? At mamaya ho, i-unveil ni Bro Harvey ang ilan sa mga katotohanan. Hindi natin lahat mapag-usapan ng buo yon kasi mahaba po yan. Pero ginagawa lang natin at least na meron tayong introduction, yung preliminary so binibigay natin at yung mga points na dapat nyo malaman bilang Katoliko. Napaka-importante ho kasi na meron po tayong alam sa turo ng simbahan. But before that, tayo po'y magsimula. Tayo po'y mananalangin. In the name of the Father and the Son, the Holy Spirit. Amen. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father, before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made, for us men, and for our salvation. He came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who was spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi, bayan. Purihin ng Panginoon Diyos, kayo po ay nasa ating usapang Katolisismo, alas 7 hanggang alas 7:45. Pagbati muna kay Bishop Patricio sa ating diocese sa Bacolod. Bishop, magandang gabi po. Kay Father Dominic de Ramas at sa lahat ng mga kasamahan dyan sa diocese, yung mga kaparian natin dyan. Pinabati ko ang aming parish priest sa San Juan Nepomuceno, si Reverend Father Luan Torrefranca. Father, magandang gabi ho. Agad din kay Father Robert. Si Father Brendan Ray Gamala, ang spiritual advisor po ng CFD. Magandang gabi po. At sa buong tropa ng Catholic Faith Defenders sa Bacolod, Granada, Talok at Kabangkalan. Magandang gabi po. Si Christian Paul Gaylan, ang presidente, si Harvey Anque, ang vice president, si George Aquiles, ang secretary, at si JB Akma, ang treasurer. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bro, magandang gabi. Bati ka muna sa ating mga viewers. Hello, magandang gabi sa ating lahat at ako po ay nag-welcome sa inyo sa ngalan ng aking may bahay na si Cheska at sa aking anak na si Zachary Blaze. Ako po ay bumabati sa aking mga kakilala at kaibigan, especially dyan sa Hinubaan sa aking family, sa kay Mama, sa kay Dindo, sa kay Henry, at sa iba ko pang mga kapatid dyan at mga relatives. Ingat po tayo sa ating mga trabaho sa Palayan at sa ating mga kakilala dyan sa Our Lady of Sorrows Academy, sa aking kaklase at mga kaibigan. Magandang gabi din po sa inyo. At binabati ko rin po ang aking mga kakilala dyan sa Diocese of Kabangkalan, especially ang mga kaparian na aking mga kaklase, si Reverend Father Armando Alpas, si Reverend Father Juben Santisteban, si Reverend Father Juben Salazar, si Reverend Father Rafi Carnal at sa iba pang mga pari sa Diocese of Kabangkalan. Magandang gabi
sa ating lahat at ako po ay nagagalak sa inyong Excuse. vocation to the priestly ministry. Kayo po ay masisipag na tagapagtrabaho sa ubasan ng ating Panginoong Hesus Kristo diyan sa Diocese of Cabancalan. At ako din po ay bumabati sa aking mga kakilala dito sa Diocese of Bacolod, especially ang aking mga kakilala diyan sa Granada, si Brother Herald Doloso, ang President ng Catholic Faith Defenders of Granada Unit, kasama ng kanyang Vice President na si Brother Pipito Barbon at sa kanyang mga kasamahan, sila ni Brother Rod Di Nicolas at John Rex Di Nicolas at sa iba pang mga kasamahan dyan sa Granada. At ako din po ay bumabati ng magandang gabi at nangangamusta na din po, Brother Al, sa aking mga kasamahan dyan sa Colegio San Agustin na Bacolod, especially sa kay Brother Eric Vista, PhD, at ganoon din po sa kay Dr. Jose Isagani Flores at sa kanyang mga kasamahan dyan sa Department of Theology of College of Arts, Sciences, and Education. Yan muna, Brother Al. Magandang gabi rin kay Melchor Valenzuela. Pa-shoutout daw. God bless bro sa buong pamilya. Kay babaeng Katoliko who is watching. Kay Barbie Cabato Largo, magandang gabi ho at sa iba pa ng mga hindi natin nabanggit. Medyo nasa ilalim po kasi mga pangalan nyo. Maraming salamat po sa pagsama sa atin sa Usapang Katolisismo. Alright, maganda ho ito ang pag-uusapan natin ngayon, Sacred Scripture. Tatlo ho kasi sa Simbahang Katoliko. Sacred Scripture, number 1. Pangalawa, Sacred Tradition. Pangatlo, Magisterium. Si kapatid na Harvey ay gamay na gamay niya ito, tatlong bagay na ito. Parang sa upuan di ba? May tatlong sa ilalim para hindi matumba yan. Ganun kakumpleto sa Simbahang Katoliko. Kaya ho, papaliwanag ni Bro Harvey, ano ba pinaniniwalaan ng Katoliko dito sa Sacred Scripture? Bro, just go ahead. Yes, mga kapatid, importanteng malaman natin if ano yung ibig sabihin ng Bible. Kasi sa iba, ito po ay tumutukoy sa words of God. Pero meron po tayong specific na meaning ng Bible. Hindi yan New Testament. Kapag sinabi po natin New Testament, Brother Al, hindi po yan Biblia. Kapag Old Testament lang, hindi rin po yan Biblia. Kasi pag sinabi natin Bible, ito po ay Old Testament and New Testament. Unahin po natin, Brother Al, ang words na Sacred Scriptures. Ano ba ang paniniwala ng Catholic Church patungkol sa Sacred Scriptures? Ang Sacred Scriptures, mga kapatid, ay tumutukoy sa revelation of God, most especially a revelation of Jesus, the Son of God. The entire Sacred Scripture, Old and New Testaments, were inspired of God. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi po ito gawa-gawa lamang ng mga authors ng ating mga libro dyan sa Biblia or sa tinatawag nating Sacred Scriptures, kundi ang author mismo ay walang iba, ang Diyos. Yung mga human authors na tinatawag natin, sila po ay secondary authors nga lang. Kaya nga, ang primary author ng Biblia, mga kapatid, sa mga libro na napaloob dyan, ang Diyos ang siyang main author. Kaya nga tinatawag natin na inspired by God ang mga lahat ng libro na andyan sa Sacred Scripture na tinatawag nating Bible. Okay? Gusto ko lang po linawin, Brother Al, na ang Biblia ay Old and New Testament. Hindi lang New Testament and Old Testament. Kasi sa mga kapatid natin na nakakausap ko, para sa kanila, kapag tinatanong na ang New Testament ba ay matatawag nating Bible, para sa kanila, yes. Pero actually, hindi po yan. Ang New Testament ay tinatawag nating Scripture, pero hindi po siya Bible. Ano yung ibig sabihin ng Bible? Di ba yung etymological meaning, ibig kong sabihin yung etymological meaning ng word na Bible ay Biblos. Ibig sabihin, yan ay papyrus. Parang sinusulatan, Brother Al, na paper. Kaya nga, meron tayong term na papyrus. So, ang Greek term po niyan ay Biblos. Kapag yung Biblos ay sinusulatan, tinatawag na mga Greek-speaking people na Biblion or libro, book. Pero kapag sila ay sumusulat ng maraming libro,
maraming Biblion, tawag po dyan ay tabiblia. Dyan po nagsimula ang pangalang Bible, mga kapatid. Kaya nga sa atin, meron tayong 73 books all in all in the Bible. Kaya nga pag sinabing New Testament ay hindi po yan Bible kasi ang Bible ay merong 73 books in the context of the Catholic Church at sa ibang mga kapatid natin na hindi Katoliko, sa kanila nasa 66 books ang meron sa Biblia. O yan muna, Brother Al. Bro, merong akusasyon ang mga Protestante at Evangelical na nagdagdag daw ang Katoliko ng additional na 7. Sabi nila, 66 lang talaga yan, pero ang Katoliko ay nagdagdag ng 7. Totoo ba ito? Anong paliwanag ng simbahan dyan? Yan po ay isang akusasyon, Brother Al, na wala namang basahan. Kasi pag tayo ay nag-aaral ng history, malalaman natin na mayroong tinatawag na Septuagint version ang Old Testament. Yan po ay 46 books, no? Ang early church natin in the first century ay gumagamit ng Septuagint version of the Old Testament. Bakit po Septuagint? Kasi, Brother Al, sa time na tinatawag nating Babylonian captivity, ang lahat po ng mga sacred scriptures na andoon sa Israel ay nasunog. Di ba? Wala nang ma-compile ang Jewish people, ang Jewish authority pertaining to the sacred scriptures. Kaya nga nagkaroon ng tinatawag na recompilation ng Old Testament. Kaya nga sa kanilang effort to compile the Bible, especially the Old Testament, nakagawa sila ng version na tinatawag na Septuagint. So, ibig sabihin ng Septuagint, 70. Bakit Septuagint? Kasi ang nag-compile, Brother Al, ay 70 scholars according sa description ng ating history. Ngayon, ang Septuagint version ay meron diyang naidagdag na mga libro. 7 po yan, Brother Al. Tawag po natin dyan ay Deuterocanonicals. Ano ang ibig sabihin ng Deuterocanonicals? Second list of inspired books. Kasi nga yung original na Old Testament ay nasa 39 books lang yan, no? Pero yung language na ginamit sa 39 books na original ay Hebrew. Pero yung 7 books na naidagdag sa original 39 ay may lingwahe na tinatawag Greek, no? That's why ang Septuagint version is the Greek translation of the Bible. Ngayon, bakit masasabi natin, mga kapatid, na tama ang Septuagint version of the Bible? Kasi in the life of the church, starting from the first century up to our present time, ang ginagamit talaga natin ay Septuagint version of the Bible. Kaya nga mayroong 73 books. O ano yung history ng Septuagint version? Bakit nananatili tayo sa pagsabi na totoo ang Septuagint version? Kasi ang ating Panginoong Hesus ay nag-quote din, no, sa mga Septuagint na mga libro. Kaya nga may authenticity yung Septuagint version of the Bible. Mag-follow up ka lang, Brother Al. Bro, nung ako'y pastor pa, no, ang aming pinaniniwalaan, ang Katoliko may problema kayo dyan kasi nagdadagdag kayo ng 7. Hindi namin kinikilala yan na authoritative yung binanggit mo na additional na 7. Kasi para sa aming mga mga Baptist, hindi namin kinikilala yung 7. Yung 73 sa onyo sa Old Test kabuuan, di ba? 66 lang talaga. Ngayon, paano natin ito ipapaliwanag sa mga kaibigan nating non-Catholics na kasi yung tingin namin dyan sa 7, okay, magagamit namin siya pero history siya. Pero hindi kami magko-quote doon sa first and second Maccabees para mag-preach kami doon. Hindi kami kumukuha doon. Ako personally, nung ako'y pastor pa, nabasa ko yan. Yung 7 na yan. Oo, yung Bell and Dragon, nabasa ko lahat yan. Kaya lang, hindi namin pinipreach yan. Hindi namin pinipreach. Kaya, bro, paano mo ito ipapaliwanag sa mga non-Catholics? Yung kahalagahan itong Deuterocanonicals ba yun? Yes. Kasi, Brother Al, kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia sa Katoliko, mayroon talagang Deuterocanonicals. Sa iba naman, tawag po nila dyan ay apocryphal sa mga kapatid natin na hindi Katoliko. Alin ang tama dyan? Kasi kapag tinatanong sila, tayo po ay inaakusahan na nagdagdag daw tayo ng mga libro sa Biblia.
Mhm. paparusahan daw tayo, tayo po ay mapupunta sa langit dahil ang Biblia ay nadagdagan natin ng mga Katoliko, no? Ng 7 libro daw. Mhm. So, punta tayo sa history of the Bible, Brother Al. Mhm. May pabasa po tayo dyan, no, sa history na in the year 1529, kilala mo yan, no? Yung kapatid mo na si Martin Luther. Actually, si Martin Luther, isa po siyang pari ng Katoliko na lumabas sa Santa Iglesia Katolika dahil siya po ay nagtayo ng kanyang sariling simbahan at mga doktrina. At isa na po dyan, yung pag-aalis, no, ng Deuterocanonical books. Ano yung mga libro dyan na tinatawag nating Deuterocanonicals? The book of Tobit, Baruch, Mhm. Sirach, Oh. Wisdom of Solomon, Oh. the first and second Maccabees. Na para sa kanila, yan po ay hindi canonical. Ibig sabihin, Uy. not inspired, Mhm. counterfeit. Para sa kanila, pag nagbabasa daw, Brother Al, actually may nakausap akong isang kapatid na Baptist, para sa kanya, ang pagbabasa ng isa sa mga libro na tinatawag naming Deuterocanonicals ay isang malaking kasalanan. Hindi daw ikaw makakapunta sa langit kapag nagbabasa ka ng Book of Sirach. Delikado pala ako. Nabasa ko na eh. Hindi daw dapat basahin. Yan ang kanyang contention. Okay. Nabasa ko na. Buhay pa ako. Tama. Okay, Mapupunta okay. daw sa impyerno kasi hindi yaw part ng Biblia ang mga tinatawag naming Deuterocanonicals. Para sa kanila, apocryphal yun mga libro na yan. So, dapat nating iwasan. Alright, bati ko muna, no, yung ating mga kaibigang pastor nandito. Si Abby Cabiao, magandang gabi, pastor. Si Noel Mailo, magandang gabi. Si Pastor Ener Gamolo, mga tropa ko to eh. Si Jomer Aspan, dyan sa, sa ka-church ko ito sa Sumag. Bro, maraming salamat. Saka kay Montejo, maraming salamat sa pag-join. Bro, gaano kahalaga sa ating mga Katoliko yung sacred scripture? Bakit sa pag nagmimisa tayo, parang merong pagbasa sa Old Testament, may pagbasa sa New Testament? Gaano natin to pinapahalagaan, itong sacred scripture sa ating mga Katoliko? Yes, primary po yan, Brother Al. Yung katuruan kasi ng Santa Iglesia Katolika ay hindi lamang nababase sa sacred tradition or sa magisterium ng simbahan. Priority po dyan yung tinatawag nating sacred scripture. Lahat po ng katuruan ng Santa Iglesia Katolika ay nababase din sa Biblia. Kaya nga sa aming pagmimisa, nagbabasa din kami ng Biblia, no? Old Testament at saka sa New Testament, sa Gospels. Mhm. Kaya nga pag ikaw ay ma-attend ng misa araw-araw sa loob ng 3 years, tiyak na mababasa mo lahat ng content ng Biblia. So ibig sabihin, Brother Al, tayo pong mga Katoliko ay nagbabasa din ng Biblia. Yan ang importansya ng Biblia sa buhay pananampalataya ng mga Katoliko. Kasi sa ating pag-aaral ng katuruan ng Santa Iglesia Katolika, may basihan, no, dyan sa sacred scriptures. Hindi naman gawa-gawa lang ng Santa Iglesia Katolika ang katuruan patungkol sa purgatory, sa Holy Trinity, sa Marian Dogmas. Yan pong mga katuruan na yan ay may basihan sa Biblia. Kaya nga napaka-importante sa amin na mga Katoliko ang Biblia. Yan muna, Brother Al. Okay, binabati ko si Pastor Angelo Gonzaga, si Pipito Barbon, saka si Rod. Magandang gabi sa inyo. Bro, paliwanag mo nga para sa mga non-Catholics nating mga kaibigan. Ano ba yung official na Bible na ginagamit natin? Meron ba tayong official na ginagamit na Bible ng mga Katoliko? Kung meron, ano yung mga official na Bible na ginagamit natin ng ating mga kaparian, ng ating bishop, at yung mga layman natin? Ay, meron po tayong Biblia na Katoliko, Brother Al. At marami pong mga versions ang Catholic Bible. Example lamang dyan ay New American Bible, the Douay James version of the Bible, at sa iba pong mga translations ng Biblia na merong translations na 73 books. Kapag ang Biblia ay hindi 73, yan po ay hindi Katoliko. Yan po ay mga Biblia na translated ng ating mga kapatid na outside of the Catholic Church.
So, example lamang na ginagamit namin sa seminary, Brother Al, yung Oh. American Standard Version of the Bible. Yan po ang Okay. pinaka-standard namin. Kasi malapit po siya sa original translation of the Bible na tinatawag nating Greek at saka Latin, yung sa Latin Vulgate translation. Bro, meron ako rito, no? Ito yung nabili ko sa ating Catholic bookstore dyan sa downtown. Christian Community Bible, Catholic Pastoral Edition, Revised Edition. Ito yung ginagamit ko personally sa mga potential na Bible study sa mga bahay-bahay. It's good na nabanggit mo, bro, na meron pala tayo na official na ginagamit. Yun nga, may ano ito, no, 73 kasi sa atin. Sa mga non-Catholics ay 66 lamang. Bro, pakipaliwanag pa ito tungkol sa Sacred Scripture. Bakit napakahalagang bahagi ang Sacred Scripture sa buhay ng isang Katoliko? Yes, Brother Al, kasi ang Biblia, tinatawag nating inspired words of God. Yan po ay salita ng Diyos. Diyan po tayo nagbabase ng ating mga katuruan sa ating pamumuhay Kristiyano, no? So kaya nga ang Biblia sa amin ay talagang standard book po 'yan, no, ng mga Katoliko. At mapunta lamang ako, Brother Al, sa tinatawag nating correct translation of the Bible. Okay. Dapat malaman natin kung ano yung canonized talaga na mga books na dapat andyan sa Biblia. Kasi may tinatawag tayong canon. Pag sinabing canon, yan po ay standard. Sa Katoliko may standard kami. Meron kaming 73 books, no, sa Catholic Bible. Ngayon, sinasabi namin na hindi tama ang 66 books ng mga kapatid nating hindi Katoliko kasi yun po ay nanggaling lamang sa desisyon ng ating kapatid na si Martin Luther in the year 1529. Kasi siya po ay nag-adhere to the canon of the Hebrew speaking people, especially dyan po sa Council of Hamnia, Brother Al, in the 100 AD, sa kanilang Rabbinic Judaism na konsilyo, no, in the leadership of Akiba, sila po ay nagtanggal ng mga tinatawag nating Greek written na mga sacred scriptures, yung tinatawag nating Deuterocanonicals. So, before po ng pag-atlas ni Martin Luther, ang simbahan in the first century ay gumagamit talaga ng Septuagint version. Kaya nga, sinasabi natin na ang tamang translation ng Biblia, ang tamang counting ng Biblia sa kanyang libro ay 73 talaga kasi yan po ang nasa Septuagint version. Kailan lang nangyari yung tinatawag na Hebrew canon? In the year 100 AD lang, pero in the previous years niyan, Brother Al, ay Septuagint version talaga ang ginagamit ng ating mga sangka-Kristyanuhan. O kaya nga, sa akusasyon ng ating mga kapatid na hindi Katoliko ay siguro baseless naman yan kasi wala sa history yan eh. Hindi po natin mababasa na ang ating mga sangka-Kristyanuhan in the first century, early, no, from Martin Luther, ay gumagamit ng Hebrew canon na Biblia. So tama, no, ang ating basihan kung bakit gumagamit tayo ng Septuagint version of the Bible kasi ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-quote din, no, sa sacred scriptures na ang translation ay Septuagint version. So ano ang ating basihan, Brother Al, na ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-quote talaga ng Septuagint version of the Bible. Marami dito, Brother Al, actually, pag binabasa natin ang Biblia, ay may mga verses in the New Testament kung saan yan po ay nanggaling sa Septuagint version of the Bible. Okay, sa mga kapapasok po ay pinag-uusapan po natin ang Sacred Scripture, ang isa sa mga baga sa upuan yung pinakapaa. Yes. Tatlo kasi yung paa ng upuan, di ba? Although ngayon 4 na, no, pero magagamit mo ang upuan at least 3. Sa Katoliko po, Sacred Scripture, una, pangalawa, Sacred Tradition, pangatlo yung Magisterium. Gusto ko munang batiin yung mga kaibigan natin pastor dito, si kapatid na Dan Baldosa, magandang gabi ho. God bless sa buong pamilya.
Pastor Hilga Sataya, magandang gabi, Pastor. Regards po sa buong pamilya. Kay Fulgencio Pasigna, magandang gabi. Saka kay Pastor Lonilo Solidad. Bro, mabanggit ko lang dito sa ating article sa Catechism of the Catholic Church, Article 3, Sacred Scripture. May binabanggit dito sa paragraph 103. Ang sabi rito, the Church has always venerated the Scriptures as she venerates the Lord's body. She never ceases to present to the faithful the bread of life, taken from the one table of God's Word and Christ's body. Bro, tuloy mo yung gusto mo sabihin. Yes, Brother Al. Dagdagan ko lang muna yung aking sinabi kanina na ano yung patutuon natin na ang early church ay talagang legit na gumagamit ng Septuagint version. Dito kasi sa Mark chapter 7 verses 6 to 7, ang ating Panginoon sa Kristo ay nag-quote ng Isaiah chapter 29 verse 13. Diyan mismo sa Septuagint version of the Bible. Kaya nga tayo po ay firm to say na mga Katoliko na ang tamang version ng Biblia ay mayroong 73 books at hindi po 66. Sorry to say, no, sa mga kapatid natin na outside of the Catholic Church, ayan po ang aming pananaw patungkol sa tamang canon of the Bible. Kasi yung 66 books na nasa Biblia ng ating mga kapatid na hindi Katoliko ay nag-start lamang in the time of Martin Luther in the year 1529 AD. Yan muna, Brother Al. Bro, napansin ko, no, pag ako'y dumadalo sa misa, dito sa amin sa Sumag, sa aming parish dito, napapansin ko yung aming parish priest na si Father Luan Torrefranca. Yung kalabanan sa kanyang pinipreach nasa Gospels. Anong paliwanag natin dyan? Bakit ang kada Sunday na homily ng partikular na pare ay nakasentro sa Gospels? Hindi doon sa Pauline letters, sinulat ni Peter at ng iba pang mga apostol. Bakit nakasentro sa Gospels yung homily ng mga pari natin? Ay kapag pinag-usapan natin dito, Brother Al, ay ang misa. Ayan po talaga ay pagtuturo patungkol sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang misa primarily is about the Lord Jesus Christ. Kaya nga ang nagiging sentro ng pagtuturo ng ating mga pari sa kanilang mga sermon or homily ay nakatuon dyan sa Gospels. Ang ibang katuruan na outside of the Gospels ay yan ang makapagtuturo sa atin dyan sa Gospel mismo. For example, yung Old Testament at saka yung sa mga letters. Yan po ay connected, Brother Al, na patungo doon sa ating main na pinag-uusapan yung sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, no wonder, in every Mass, ang pinag-uusapan talaga ay ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Because everything ginagawa natin sa simbahan, yan ay patungkol sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Yes, Brother Al. Bro, dito napansin ko rito sa Catechism of the Catholic Church, dito sa subtitle na Inspiration and Truth of Sacred Scripture. Binabanggit dito ng Catechism natin na ang sabi dito sa paragraph 108, ang sabi dito, the Christian faith, the Christian faith is not a religion of the book. Christianity is the religion of the Word of God. Not a written or mute word, but incarnate and living. If the scriptures are not to remain a dead letter, Christ, the eternal Word of the living God, must, through the Holy Spirit, open our minds to understand the scriptures. Just go ahead, bro. Tama po yan, Brother Al, kasi tayo sa Catholic Church, ang ating understanding of the Bible is not based on the dead word, no? Ibig sabihin, dynamic po ang ating pagkaintindi sa Biblia. Yan ang rason, Brother Al, bakit hindi tayo naniniwala sa kasabihang litra for litra, yung sole basis ng ating interpretation of the biblical text. Kasi sa Katoliko, meron kaming tinatawag na explicit and implicit understanding of the Bible. Yan kasi yung sinasabi ng ating Catechism of the Catholic Church na ang ating scripture is not based on the book, no?
sa nakasulat lamang, kundi nababasa din po sa dynamic understanding of the words of God, kasi yan po ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, Brother Al, ang Biblia sa aking pagtansya ay hindi siya ganun kadali intindihin. Bakit? Okay. Siguro pag madali lang intindihin ang Biblia, ay nagkakaisa tayong mga sangka Kristyanuhan. Wala na sanang Baptist, wala na sanang born again, wala na sanang INC at iba pang mga Christian denomination. So, diyan po pumapasok ang tinatawag nating arbiter of the Bible. Kasi hindi madali intindihin ang Biblia. Meron siyang talagang authority na dapat mag-interpret ng Biblia. Kasi kapag tayo ay nasa personal interpretation of the Bible, ay magkakaroon tayo ng dagdag na sekta sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, no? So that's why sa Catholic Church meron kaming magisterium. Dapat ang mga Katoliko na nag-aaral sa salita ng Diyos ay may isang interpretation lamang ng Biblia. Kaya nga kapag ang isang Catholic faith defenders ay taliwas ang kanyang pagtuturo, ang kanyang interpretation sa Biblia, ay mayroon kaming authority na nag-guide, no, or nagre-reprimand sa CFD na yan. Hindi pwedeng iba ang kanyang interpretation sa interpretation ng majority or ng simbahan sa kanyang magisterium. So dapat nag-aaral tayo bilang mga Catholic faith defenders upang may unity tayo in terms of the interpretation of the Bible. Diyan kasi pumapasok, Brother Al, ang tinatawag naming implicit understanding of the Bible. Kasi kapag litra por litra ang basihan, lahat naman ng katotohanan na tinuturo ng simbahan sa kanyang tinatawag na doktrina at mga dogma ay may basihan sa Biblia. So hindi natin pwede masabi dahil wala sa Biblia ang purgatory ay hindi na totoo. So saan po pumapasok ang basis ng Catholic Church sa kanyang pagtuturo patungkol sa purgatory ay dyan din po sa Biblia. Dyan lamang napaloob sa implicit understanding of the Bible, Brother Al. Kasi ang essence ng purgatory, mababasa din po natin sa Biblia. Kapag iniintindi po natin, no, ang Biblia according to the mind, no, and understanding of the Catholic Church. Bro, batiin ko lang si JB Akma. Magandang gabi, bro. Salamat sa pag-join sa ating broadcast. Bro, nung ako'y pastor pa, no? Yes. Isa sa mga pinipreach namin, naniniwala kami ang Protestant at Evangelicals generally sa konsepto na sola scriptura. Hindi kami naniniwala dyan sa tradition na binabanggit mo, magisterium na yan. Wala kaming pakialam dyan. Ang sa amin, basta nasa Biblia, tatanggapin namin yan. Pag hindi namin makita, mabasa sa Biblia, i-reject kaagad natin yan. Question, how come sa simbahang Katoliko na hindi kayo naniniwala dyan sa issue na yan na sola scriptura? Pakipaliwanag nga yan, bro. Yes, tama po, Brother Al. No? Alam naman po natin na lahat ng nakasulat dyan sa Biblia ay tama because inspired words of God yung mga libro natin dyan, no, sa Biblia. Pero hindi po natin ma-i-deny, no, Brother Al, na ang Biblia ay hindi lahat, no, ng katotohanan na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo at ng mga apostoles ay andyan na paloob sa Biblia. Kasi kapag binabasa natin ang John chapter 21 verse 25, sabi po ng ating Panginoong Hesukristo in the description of our evangelist Saint John, sabi po niya, kapag isulat natin, no, ang lahat ng mga katotohanan na nagawa ng ating Panginoong Hesukristo sa harapan ng kanyang mga apostoles ay hindi magkasya lahat ng mga libro na susulatan. Yan po ang sinasabi ng ating apostol San Juan. So kaya nga, ang mga katotohanan na tinuturo ng Santa Iglesia Katolika ay hindi lamang makukuha dyan sa Biblia. Kaya nga, meron kaming tinatawag na sacred tradition at saka yung sa magisterium. Ano yung sacred tradition na sinasabi namin, mga kapatid? Ay hindi po yan yung tradisyon ng mga Hebrew people kasi yan po ang sinita, no, sinaway ng ating Panginoong Kristo na instead na yung katuruan
ng Diyos ang susundin, pero ang kanilang human traditions ang kanilang sinusunod. Pero may mga traditions po tayo na inihabilin ng ating mga apostol, especially ng Apostol San Juan at saka Apostol Pablo, na dapat natin sundin. O, kaya nga yung Catholic Church ay merong mga traditions na ginagawa outside of the Bible, pero may basihan sa Biblia, Brother Al. Example, yung mga Marian dogmas na tinuturo ng simbahan. Mary as the Immaculate Conception, Mary as the Ever Virgin, Mary as the Mother of God, and the Assumption of Mary. Lahat po yan may basihan sa Biblia. Pero saan po natin nakuha yung katuruan ng simbahan patungkol sa Marian dogmas? Ay yan po sa sacred tradition ng simbahan na pinagtibay ng kanyang magisterium. Pinagturo ng magisterium ng simbahan at based on the principles of the Bible. Kaya nga, kanina nasabi mo, Brother Al, na ang simbahang Katoliko sa kanyang katuruan ay parang tripod. So hindi yan makatindig kapag kulang ng isa. So sa atin, sa Catholic Church, yung Marian dogmas natin, base po yan sa Biblia at nanggaling po yan sa tradisyon ng simbahan sa early church natin. Kasi in the first century, ang mga Kristiyano ay naniniwala na sa katuruan ng Santa Iglesia Katolika patungkol sa Marian dogmas, especially sa kay Mary as the Immaculate Conception. Sa first century pa lang, kapag binabasa natin ang history of the church, yan na talaga ang paniniwala ng mga Kristiyano. So hindi po natin yan mai-deny sa history, mga kapatid. Yan po ay sacred tradition. Pero bakit nasasabi natin na yan din po ay may basihan sa Biblia? Kasi napabasa po natin sa Biblia at maintindihan. Kapag tayo ay gumagamit ng logic, kapag po tayo ay gumagamit ng deep understanding of the biblical text, tawag po namin dyan ay exegesis. So hindi lang yan word for word, no? Hindi dapat paniwalaan, sabi nila, no, na si Mary ay immaculately conceived, walang kasalanan kasi wala sa Biblia. Maintindihan po natin na si Mary ay walang kasalanan based, no, on our deep understanding of the biblical text na tinatawag naming exegesis, Brother Al. So napaka-importante sa amin, no, ang tinatawag na magisterium at saka sacred tradition. Hindi lamang Biblia ang basihan ng mga Katoliko sa kanyang pagtuturo, sa kanyang mga doktrina. Para lumalabas, bro, na hindi pwedeng huminto sa sacred scripture ang Katoliko. Magkakadugtong ito eh. Sacred scripture, sacred tradition, hindi naman pwedeng dalawa lang yon. Magkasama, even magisterium. Bro, batiin ko lang to ha, yung mga kasama natin dito. Yung mga kamag-anak ko dyan sa Bira Catanduanes, kung saan po yung aming probinsya. Ang Ngunya na Catanduanes, nakikinig po sa atin ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Joe Emperado, maraming salamat for joining. Si Atan John of Damins dyan sa Bukidnon, bro, magandang gabi. Kay Saya Marie Pescador Labrador, magandang gabi. Saka kay Ralpet Abelyar, maraming salamat. Bro, tayong mga Katoliko, napaka-importante ito na tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Bro, ang Katolikong hindi ba nagbabasa ng Biblia? Ano sinasabi ng simbahan? Ay, sila po ang hindi lubusang nakakilala ng ating Panginoong Diyos. Kasi meron nga kaming kasabihan na andali lang, Brother Al. Meron po tayong kasabihan, Brother Al, na lubusan nating mamahal, no, or sa Hiligaynon na term, mapalangka ang isang tao, no, kapag kilala natin yung isang tao. Kasi hindi po natin lubos na masasabi na mahal natin yung isang bagay o isang tao kapag hindi natin lubusang kilala ang isang bagay o isang tao. Ganon din po, no, sa ating relationship with God. Hindi po natin masasabi na tayo po ay makadiyos kapag hindi po tayo bumabasa ng Biblia. Kasi ang Biblia ay makapagpapatibay ng ating relationship sa Kanya. Parang love letter ba? No? Expression of love, no, ng isang tao sa kanyang minamahal. Tayo din po ay minamahal ng Diyos at ang Biblia ay ang kanyang love letter sa atin. So mararapat na basahin natin ang Biblia. Kaya nga nasasabi ko, ang isang tao na hindi nagbabasa ng Biblia
ay hindi niya masasabi na siya ay lubusang mahal niya ang Diyos. Okay. Bro, meron tanong dito kaya lang di related sa pinag-uusapan natin. May binabanggit si Jason Yong. Sabi niya, sir, tanong ko lang, hindi ba nagkamali si Mary sa lahat niyang gawa, isip personally? Hindi ito sakop ng ating diskusyon sa gabing ito. Pero bro, sagutin mo nga ito ng diretso. Si Jason Yong, hindi raw ba nagkamali si Mary sa lahat niyang gawa at isip personally? Yes, Brother Al, sa katuruan ng Santa Iglesia Katolika, ang ating Birhen Maria, ang mahal na Eloy, siya po ay hindi nagkasala before, during, and after the birth of the Lord Jesus Christ hanggang sa kanyang kamatayan. So yan po ang pagtuturo ng Santa Iglesia Katolika. Anong basihan natin dyan, Brother Al? Sa Biblia, Luke 1, chapter 24, no? Siya po ay full of grace. Napuno siya ng grasya. So kapag siya ay puno ng grasya, ay wala ng room of sin sa kanyang buhay spiritual. Kasi siya po ay ina ng Diyos. Sa kanya nanggaling ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Marapat na siya ay walang bahid ng kasalanan. So kapag binabasa natin ang Old Testament at papunta sa New Testament, atin talagang malaman na ang ating mahal na Birhen Maria in the prophecy of the Old Testament ay walang kasalanan kasi hindi pwedeng makapanahan ang Diyos sa maruming taguangkan, no? Sa Hiligaynon na term. In the dirty womb, ay hindi po pwedeng manahan ang Diyos dyan. Ang ating Panginoong Hesukristo, Diyos siya, malinis. So hindi equatable, hindi siya equal kapag ang ating mahal na Birhen Maria ay may kasalanan pa. Hindi pwedeng ganon ang mangyayari, no? Na si Maria ay may kasalanan pero ang ating Panginoong Hesukristo na nanggaling sa womb of our Blessed Virgin Mary ay Diyos at walang kasalanan. So hindi siya equal. So in the plan of salvation, mga kapatid, ang ating mahal na Birhen Maria ay predetermined na ng Diyos base sa prophecy of the Old Testament na siya ay na-prepare ng Diyos na maging vessel of the incarnation of the Son of God, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, kapag ating pinag-aralan yung Immaculate Conception, masasabi talaga natin na ang ating Panginoong Hesukristo at ang ating mahal na Birhen Maria ay may deep relationship. At ganoon din po sa kabanalan. Walang mali, no, sa buhay ng ating mahal na Birhen Maria noong siya ay pinaglihi hanggang sa kanyang kamatayan. Anyway, may ano po tayo dyan, may tamang venue to prove sa ating mga kapatid na ang ating mahal na Birhen Maria ay wala talagang kasalanan. Okay. Biblical, historical, at magisterial. Masasagot po natin yan. Okay, mga kaibigan, ang pakiusap lang ho namin, kung ano po yung topic natin, magtanong kayo sa topic. Ang topic natin ay Sacred Scripture. Hindi namin kayang sagutin ito, pero wala ito sa lugar ng mga tanong. Next time mo kung magtatanong kayo, pakiusap ko lang, magtanong kayo ayon sa topic, ha. Para kasi medyo mahirap kung ibang topic yung pinapasok nyo, pinag-uusapan natin yung Sacred Scripture, para nakafocus lang po tayo. Hindi masama magtanong, pero yung tanong natin ay iakmahan natin ayon sa pinag-uusapan po natin. Hindi natin masasagot na si Joe Emperador. Very interesting yung kanyang tanong, pero bigyan natin ng pansin yan next time around kapag nandun tayo sa topic na kasi yung 323 kasi yung binabanggit niya for all have sinned, no? Ibang issue po yan. Pero bukas pag-usapan natin yan. Yes, bukas pwede nating talakayin. Mga kaibigan, wala na ho tayo masyadong time. Christian Paul Gailan, salamat sa pag-join. Yan po presidente namin yung CFD sa Bacolod. At yung kausap po natin ngayon na nag-share ngayon ay yung Vice President po ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. Bro, kung isa-summarize mo ito, ano yung gusto mong sabihin in a nutshell sa mga kaibigan nating Katoliko primarily at doon sa mga non-Catholic friends natin dito sa topic natin sa Sacred Scripture? Okay, no? Sa mga kapatid nating mga Katoliko at sa ating mga kapatid na rin na hindi Katoliko, ugaliin po natin ang pagbabasa ng Biblia kasi
magiging banal po tayo at mapagtibay ang ating relationship with God kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia. At patungkol naman po sa ating mga katuruan ay marapat po na mag-aral tayo, no? Kasi sa aking eksperyensya bilang Katoliko, marami ako mga kaibigan na kinamuhian ako kasi sa aming pagtuturo kasi based on the Bible ay marami silang katanungan. So, mag-aral muna ng Catholic doctrines, alamin muna no kung ano yung pinagtuturo no ng Katoliko sa kanyang catechism. Kasi pag tirada lang tayo ng tirada na wala namang basihan, based lang sa ating opinion, based lang sa heresy, ay hindi naman po tama yan. Kasi meron po kaming standard na aral. May mga basihan po kami. Bakit namin nasasabi na ganito yung katuruan ng Santa Iglesia Katolika? Example na lang sa purgatory. Kasi diyan po ako na talagang na-trigger no sa aking mga kaibigan na nagtatanong patungkol sa purgatory. Wala naman daw sa purgatory. Pero yung Catechism of the Catholic Church nagtuturo sa atin patungkol sa purgatory. So marami kaming biblical basis dyan. Marami kaming magisterial teachings patungkol sa purgatory. Pag-aralan muna bago tira ng tira para hindi tayo magkagalit upang maisalba natin yung relationship with God. Basahin natin ang Biblia at intindihin nang sa ganon ay makamtan natin yung pinakamataas na ambisyon ng ating kaluluwa at yan din po ang makasama natin ang buong may kapal. At sa usaping alin ang tamang translation ng Biblia, sasabihin ko po Brother Al dito na we are firm enough as Catholics to say na ang tamang translation ay ang Septuagint version of the Bible na may 73 books. At sa ibang mga translations na mayroong 73 books na in-adhere ng Catholic Church ay kung ikaw ay Katoliko, basahin mo yan. So huwag kang pupunta doon sa 66 books ng mga Biblia kasi hindi po yan ang Biblia ng Santa Iglesia Katolika. Mag-aral po tayo ng ating sariling Biblia. Yan, Brother Al. Gusto namin i-announce mga kapatid, no? Doon sa mga kaibigan natin, Pastor, mag-organize po kami ng isang bukas na dialogue sa mga independent pastors sa Bacolod. Lord willing, by March, gagawin po natin yan. At we will invite yung mga theologian ng mga pare para ho mag-explain nung doktrina. Kasi magandang maintindihan ng mga kaibigang pastor yan. Ito pala yung itinuturo. At least aware ho kayo na ito pala yung tinuturo ng simbahang Katoliko. Kaya mas maganda ho na magtatanong kayo base ho sa inyong research na. Kasi tama ho yung sinasabi ni Bro Harvey na walang basis magtatanong ka out of nowhere. Wala ka namang basihan. You have to read the Catechism of the Catholic Church first. Now, hanapan mo ng mali yan. Yan ang challenge ko sa'yo. Hanapan mo ng mali ang Catechism of the Catholic Church saka mag-usap tayo. Ano yung nakita mong mali sa Catechism? At ipapaliwanag ng mga kaparian namin dito, ng mga theologian sa Diocese ng Bacolod, explain po namin sa inyo. Baka probably yung understanding nyo may problema, hindi yung simbahang Katolika. Binabati ko muna bro, yung iba natin makasamahan dito, si Nathan Rose Iligan. magandang gabi. Sino pa ba? Si Jason Yong, nabanggitan natin kanina, no? At yung mga hindi pa natin nabanggit. Bro, mag-a-announce ako ng konti, tapos bigay ko sa'yo afterwards, ha? Yes. Ibigan ito po ay para sa mga Katoliko na nandito sa Bacolod. Magkakaroon po kami ng Catholically Apologetic Seminar o klase this coming Saturday. At ang venue po ay sa St. Teresa of the Child Jesus Quasay Parish. Diyan po yan sa Cameroli Avenue, Barangay 35, Bacolod City. Si Bro Harvey na nagsasalita ngayon, siya po yung speaker. Pag-uusapan namin tungkol sa Bible, Tradition, and Magisterium. Ito'y bukas exclusive sa lahat ng mga Katoliko sa Bacolod. Ang oras 1:00 hanggang 5:00 ng hapon, ito po ay libre. Okay, ito'y panawagan sa lahat ng mga Katoliko, sa lahat ng parishes na sakop ng Diocese ng Bacolod. Sa mga interesado, tawag lang ho, 099-855-0205. Ayan, may sinasabi si babaeng Katoliko, paki-invite mga bro, di kamatuuran. Nababasa mo ba, bro? Nababasa mo? Yes. Sige, paki-ano nga yan, Brad. Yung
nabanggit ni babaeng Katoliko? Ay, okay po, si babaeng Katoliko. Palagi po siyang nag-share ng ating mga videos dito sa Catholic Faith Defenders of the Diocese of Bacolod. Yes, Maraming yes. salamat po, babaeng Katoliko, ano? At gusto niyang imbitahan natin si Kamaturan Ibutchag Ministry. Sino ba to? Yung Kamaturan Ibutchag Ministry. Ito ba ay isang SDA sa kanyang page? Hindi ko po alam, no, kung sino yan. Pero baka meron siyang issue sa atin patungkol sa ating katuruan sa Biblia. Okay. Bakit ganun po ang kanyang ibig sabihin. So pwede naman natin i-invite dito, Brother Al. Okay. Bro, meron kang gustong i-announce or mga paalala? Mga kaibigan, yung factbusters.ph po ay tignan nyo ang video niya sa YouTube. Binibigyan pansin ho niya ni Cabornok. Ang focus ni Cabornok sa mga videos niya, subong, paano i-counterfeit ang Iglesia ni Manalo. So, even non-Catholics, matututo ho kayo kung paano sinasagot ng Katoliko yan. Yung mga paratang na Iglesia ni Manalo. Pastor Levi Carriedo, magandang gabi ho. God bless sa buong pamilya. Bro, may announcement ka pa? Yes, gusto ko pong i-plug in po dito yung aming programa sa Catholic Faith Defenders of the Diocese of Bacolod, yung Versikulo Asintado. Meron po kaming mga series of episodes na gustong ipalabas dyan. At may iba din po kami mga programa na ilalabas sa aming official page na Catholic Faith Defenders of the Diocese of Bacolod, particularly sa moral teachings of the church. So, abangan po natin yan sa susunod na taon. By January, hopefully makapag-start po tayo ng series of our programs yan po sa ating Facebook page. At ganoon din po, meron akong promotion sa Catholic merchandise. Kung gusto nyo po pumili ng mga t-shirts natin, mugs at iba pang mga merchandise natin, makakatulong po kayo sa ating ministry dito sa Catholic Faith Defenders of the Diocese of Bacolod. Marami po tayong matutulungan pertaining sa teachings of the Catholic faith. Marami po tayong magagawa kapag kayo po ay nagsusuporta dyan sa ating page na may pangalang Catholic Merchandise. Pili po kayo ng ating mga t-shirts. At ganoon din po sa aking programang Doktrina Kristiyana dyan sa Aleteia Netcast Bacolod. Pwede nyo pong bisitahin yung Aleteia Netcast Bacolod na Facebook page at paki-like and also follow ng page na yan para ating masuportahan. Diyan po kami nag-program na kung saan ating tinuturo dyan yung doktrina ng Santa Iglesia Katolika na may Hiligaynon na lingwahe para po kasi yan sa mga kapatid natin na Ilonggo speaking people, especially dyan sa Negros Island, sa Diocese of San Carlos, sa Diocese of Cabancalan, Bacolod, at saka sa Dumaguete. Ganon din po sa Panay Island, sa Iloilo, at saka sa Rojas, kung saan man mapunta yung ating programa. Okay. Gusto ko i-announce, gusto ko i-announce itong sa church namin dito sa Sumag, sa San Juan Nepomuceno Parish Church. Sa December 13, bukas po ito, meron po kaming anniversary sa pagkapare ng aming parochial vicar na si Reverend Father Robert Christopher Nobles. Magkakaroon po tayo ng Thanksgiving Mass alas 5:30 ng hapon dyan sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag. Kaya lahat po ng mga members, kung kayo ay available, punta po tayo bukas ng Friday, bukas alas 5:30 para po magkaroon ng Thanksgiving Mass. Bro, meron pang pahabol bago tayo mag-close? Yes, mga kapatid, gusto natin sabihin dito sa ating programa na meron tayong Biblia na sinasabi. Ang Biblia ay hindi lamang isang libro yan. Yan po ay collection of books, kaya natawag nating the Biblia. Thus, we have the term Bible or sa Hiligaynon, Biblia, kasi maraming libro. So ano yung challenge ng Biblia sa atin? Dapat po tayo ay magkaroon ng awareness of God kasi diyan po natin malalaman na tayo ay minamahal ng Diyos sapagkat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay maisalba sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero paano natin malalaman na siya ay mapagmahal na Ama, mapagmahal na Diyos?
kung hindi natin binabasa ang Biblia. So kaya nga, this is the challenge sa ating lahat, sa mga Katoliko at sa hindi mga Katoliko, na basahin natin ang Biblia at intindihin kung ano talaga ang tamang sinasabi ng Biblia. Manalangin po tayo sa Espiritu Santo na bigyan tayo ng karunungan sa ating pag-intindi. At sana ay maniwala tayo sa simbahan sa kanyang pagtuturo, sa kanyang magisterium. Kasi siya po ang tamang interpreter ng nakasulat diyan sa Biblia. Kasi maliligaw po tayo sa ating interpretation kapag tayo ay personal na nag-iinterpreta ng Biblia. Gaya ng nangyayari sa ating mundo ngayon. Presently, marami po tayong mga Christian denominations na nagsasabi silang may tamang interpretation ng Bible. Ngayon, sino po ang tama sa kanila? Kasi totoo naman na may isa lang na iglesia na tayo ang ating Panginoong Jesucristo. Alin po dyan ang simbahan na nitayo ng ating Panginoong Jesucristo? Bakit marami, Brother Al? Kasi personal interpretations ang ginagamit ng Biblia. Sa Katoliko kasi, isa lang yung basihan ng interpretation. Diyan po sa magisterium. Kung ano yung turo ng simbahan, yan po ang sinusunod ng mga tagapagturong Katoliko sa mga CFD. No? Kaya nga kapag nailihis yung katuruan ng Catholic Church sa personal interpretation ng mga CFD, ay meron po talagang pagkondina dyan. No? Kami po ang makakaalam dyan kasi kami po yung inside sa Catholic Church. At alam po namin yung nangyayari dito sa amin. Yes, Brother Al. Okay, maraming salamat po for joining sa ating mga kaibigan, yung ating mga kaibigang pastor from different denominations. Maraming salamat. Carla, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Bukas ang tabayanan nyo, bukas ng gabi, Lord willing, pag-uusapan po natin ang sacred tradition. Bukas, yan po yung ating nakatopic. Magkakasunod po talaga yan. Sacred scripture, tradition. Hindi pwedeng mag-isa lang. Tatlo yan, magkakasama ho talaga yan. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Alright, nakasama natin si Brad Harvey Angke. Siya po ang Vice President ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. Sa ngalan po ng aking may bayan na si Annalyn Ledesma Calixtro, Brad Calix, mula rito sa Negros Occidental. Ingat po kayo. Bukas magkita tayo alas 6 ng umaga sa ating regular na pag-uusap sa Kainos Live. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now.